morning po sa ating lahat. Sige po, tayo muna bago magsimula, basahin ko muna ang aklat ng mga awit sa chapter 96 verses 1 to 6. Sabi po dito, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian, ang lakas niya'y kagandahan at sa templo'y mamamasdan. Sige po, bago tayo manalangin, sambitin muna natin ang sumasampalataya. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa. At kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalatayanan ko ang Diyos, Espiritu Santo, at ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, at ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Sige po, tayo'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito sa panibagong buhay na ibinigay mo sa amin at sa panibagong kalakasan na taglay namin, Panginoon. Kaya kami ay patuloy na pagpupuri sa iyo at makasamba sa iyo sa umagang ito, Ama. Lord, kinikilala ka namin na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, at Diyos na tapat at mabuti sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa nakaraang isang linggo sa aming mga buhay na puno ng biyaya at taglay namin, Panginoon, ang mga bagay na aming pangangailangan dahil ikaw po ang nagbigay. Kaya kinikilala ka namin na ikaw ang aming great provider, Panginoon, great healer namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil sa lakas na taglay namin na nagmumula sa iyo, kami ay patuloy, O God, na nagpupuri dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa amin at nagbibigay sa lahat ng aming pangailangan, Ama. Lord, nagpapakumbaba din po kami sa umagang ito at nagpapalinis ng aming mga puso, ang aming buhay, Lord, na nakikita mo, Panginoon. Alam mo po, O Diyos, ang aming ginagawa sa araw-araw. Hindi man po kami, Panginoon, Lord God, nakasunod, pero Panginoon, dahil sa iyong mga biyaya, O God, tinutulungan mo kami upang mamuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy mo ibinibigay sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na binibigay mo sa amin para kami ay makapamuhay ng matuwid, ng maayos, Panginoon, upang, Lord, at masunod namin ang iyong banal na kalooban. Madalangin din po namin ang lingkod mo na gagamitin upang magpahayag ng iyong mga salita, Ama. Tulungan mo siya, puspusin mo siya ng karunungan. Empower mo siya, Panginoon, O God. Hinihiling po namin na ikaw po, Panginoon, na magsalita sa kanyang mga labi. Ikaw po ang makita at ikaw po ang maitaas sa kanyang buhay sa oras na ito. Ang lahat ng kanyang sasabihin, Panginoon, ay pawang katotohanan lamang, O God, na ito'y nagmumula sa iyo, Amang Banal. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Gamitin mo rin po ang aming mga praise and worship team bilang tagapanguna namin sa pagsamba sa iyo. Ikaw po, Panginoon, nawa ang malugod namin sa aming pagsamba. Samahan mo po kami, Panginoon, at pagpalain mo ang aming pagsambang ito, O Diyos, upang ikaw po ang patuloy namin mapapurihan, ikaw ang aming mapasalamatan,
Ikaw ang maitaas at madakila namin sa umagang ito, Panginoon. Lord, dinideklara namin ang katagumpayan ng aming gawain ito, ang aming pagsamba, Panginoon o Diyos, at ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian, pagdakila, sa iyo lamang namin binabalik sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede ho bang pakikamayan ang inyong mga katabi at pakisabi sa kanya, good morning sa iyo, kapatid. Sige po, lapitan, kamayan ninyo yung nasa likuran. Ayan, batiin na isang magandang umaga. At tayo po ay magkakasama muli sa umagang ito. Purihin natin ang Panginoon. And we will be worshiping the Lord our God this morning sa sama-samang pagsamba. Handa na ho ba tayo mag-worship sa Lord? At parang mahina. Mag-worship na ba tayo sa Lord? Amen. So sabi na ating awitin, sa biyaya ng ating Panginoon, we have that freedom in Christ. Meron tayong kalayaan mula sa Panginoon at kalayaan sa lahat ng bagay. Tayo mo'y mawin. Will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free. Okay, aawit tayo dito. Lahat ng pinalayo ng Panginoon. I am free to run, I am free to run. I am free to dance, I am free to dance. I am free to live for you, I am free to live for you. I am free. I am free. One more time. I am free to run. I am free to run, I am free to run. And I am free to dance, I am free to dance. I am free to live for you, I am free to live for you. I am free. I am free. Amen. Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you, Through you the dead will rise. through you all hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free. Okay. Sabay-sabay tayo ang 1, 2, 3, 4, now. I am free to run, I am free to run. I am free
love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Amen. Who rules and rulers with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. So we sing, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. We will sing for you, Lord. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. And worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King. Worthy is the King who conquered. He's up, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. So we sing, oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. We will sing of you, Lord. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord, salamat ang maraming sa iyong ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. We thank you, Lord God, for doing great things in our lives.
Diyos sa buhay. We thank you, Lord God, for giving us the freedom to lift up your name, the freedom to worship you, Lord God, in this place. For you are so great, Lord God, and you deserve all the praises that we can give sa umagang ito, Panginoon. You are our Lamb. You're worthy of all our praises, Panginoon. Thank you for giving us a new life sa buhay na ito, Panginoon. Salamat ng maraming, O Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat sa amin. At aawitin namin ito, Lord, sa umagang ito habang kami ay nagpupuri, Panginoon, at sumasamba sa inyo. Aawitin namin iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Let us sing. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. And great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees to sing. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, our God eternal, throughout earth and heavens above. Sing, great is the Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. So we bow down in worship, Lord. We bow down on our knees and to lift your name. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, we say thank you. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, our God eternal, throughout earth and heaven above. Pwede ho ba sa sandaling ito, sabihin natin lahat ng pasasalamat natin sa Lord sa umagang ito. Yes, Lord, we thank you for everything, Panginoon, sa ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. One more time, let's sing it, Lord. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to say thank you.
say thank you. And Lord, we want to thank you For the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. for you alone. For you alone are God eternal, Throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Yes, Lord, thank you, Lord. Yes, Lord, thank you for your presence, Lord. Thank you for doing great things in our lives, Panginoon. Kaya naman po narito kami umaga, Panginoon. Wala kaming ibang ibabalik sa inyo, kundi ang aming buhay, ang aming pagmamahal, ang aming mga sarili, Panginoon. Habang kami narito, Panginoon, we want to give you everything, Panginoon, sa umagang ito. Okay, let's sing. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you more. Lord, we want to know you. I want to know you more. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing, the greatest thing in all my life is loving you, Lord. And we will continue to love you so. The greatest thing in all my life is loving you. So we want to love you more. I want to love you more. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. Greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you, Lord. I want to serve you, Lord. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve. I want to serve you, Lord. Lord, this is our service this morning, Panginoon. Paglilingkuran ka namin sa aming mga awitin sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. The greatest thing in all my life is serving you.
want to give you everything, Lord God. We want to give you praise. We want to give you thanksgiving, Panginoon, sa umagang ito. And this is the desire of our hearts, Lord. Na sa umagang ito, ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming purihin. Paglingkuran ka, O Diyos, ng lahat ng meron kami. Paglingkuran ka sa aming mga tinig, paglingkuran ka sa aming buhay, paglingkuran ka, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. We would just want to say thank you, Lord God, for everything that you have done for us, Panginoon. At sa umagang ito, hayaan mo na ikaw ang malwalhati namin, Panginoon, sa buong panahon na kami ilalagi sa lugar na ito upang ikaw ay masamba at mapapurihan, Panginoon. Sa'yo namin binabalik, Lord, ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pagpapasalamat. This we all pray in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin natin, Panginoon. Dakina naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ang iyong mga anak na nagpapasalamat sa iyo sa iba't ibang bagay at kadahilanan, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa maraming bagay ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga taon ng kaarawan, anibersaryo na patuloy naming nararanasan sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabuti at katapatan sa amin, sa lahat ng aming mga dalangin na iyo pong binibigyan ng katugunan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling sa mga karamdaman, sa mga pag-iingat, sa mga paglalakbay. Salamat, Panginoon, sa mga provision, sa mga pangangailangan, sa iyong patuloy na pagkakaloob ng karunungan sa aming mga pag-aaral. Salamat sa kalakasang nagagamit namin upang kami, Panginoon, ay makapaghanap buhay. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong probisyon na siksik, liglig at umaapaw sa aming po mga hapagkainan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagdinig sa aming mga pagsamot panalangin. Salamat po, O Diyos, even doon sa mga challenges ng buhay na aming pong pinagdaraanan. Salamat sa kaaniwan, kapayapaan na binibigay mo sa amin sa panahon ng pagkawala. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang kasama namin sa bawat sandali ng aming mga buhay. Mangyari nawa na sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa iyong mga anak na ngayon na nagpapasalamat ang iyong pong basbas at pagpapala. Yan, purihin po ang Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay nasa panahon ng pagbubulay-bulay po ng kanyang mga banal na salita at ating pong bibigyan ng pansin ang ikalimang utos. Yan. So nakita nyo naman po yung title na ng ating pag-uusapan. Ngayong umaga, ito po ay patungkol sa ating relasyon sa ating kapwa. Ito yung start ng ating pagtalakay po about our relationship sa ating pong kapwa. Kasi itong mga nakalipas na pagtalakay ay patungkol sa ating relasyon sa ating Panginoon. At particularly ay pag-uusapan natin ngayong umaga yung relationship ng mga anak sa mga magulang. Yan. Kaya aking pong hinihiling ang pakikinig lalo na ng mga kabataan na narito po ngayon sa ating kalagitnaan, wala munang lalabas po, para ating pong pakinggan at pag-aralan at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos ngayong umaga patungkol po sa ating paksain na may kinalaman sa paggalang sa ating mga minamahal na mga ama at mga ina. Honor your father and your mother. From the commandments ng ating Panginoon na masusumpungan sa Exodus chapter 20 verse 12. No, merong pong isang ina sa isang kwento, no, merong isang ina na nagkaroon ng pagkakataon na makadalo sa graduation ng kanyang anak. No, talagang pinilit niya na makadalo sa gawain ng kanyang anak. Siyempre, excited ang mga magulang kapag magtatapos na yung kanilang mga anak sa kanilang mga pagkaaral. At ganoon na lang yung kanyang kagalakan, kahit siya ay naroon sa isang lugar na medyo malayo sa kanyang anak, doon sa lugar ng mga magulang, kasi usually
kapag graduation, di ba, ang mga magulang mayroong lugar na para po sa kanila. Pero yung lugar ng nanay na ito, mas malayo kumpara doon sa lugar ng mga magulang ng ibang mga bata. So, dumating daw yung pagkakataon na nakita niya yung kanyang anak na naglalakad na patungo doon sa dako ng kanyang sa dako kung saan kikilalanin siya sa kanyang pagtatapos. No? Hindi ko alam yung kwento na ito dahil sa atin naman ang tradisyon ay kasama ang magulang na umaakyat sa entablado. Pero ito, yung anak lang ang umakyat doon sa platform at tinanggap yung kanyang degree na mayroong honors, no? Mayroong pagkilala, mayroong mga achievement. At sabi ng kwento, habang papalakad yung kanyang anak patungo doon sa kanyang pinanggalingan, hindi raw po ito bumalik doon sa kanyang bangko. But instead, ang ginawa niya, dumiretso siya doon sa bandang likuran sa lugar ng kanyang ina at ang ginawa niya, agad niyang niyapos yung kanyang nanay. Niyapos niya yung kanyang nanay, isinabit niya yung kanyang medalya doon sa kanyang nanay at ibinigay sa mga kamay ng kanyang ina yung kanyang diploma, yung kanyang degree. Ang sabi niya sa kanyang nanay, Ma, ito na yung iyong pinaghihirapan. Ito yung para sa iyo. No, yun yung kwento ng isang magnanay na dumating sa ganoong punto ng kanilang buhay, no, nagkaroon ng achievement, nagkaroon ng pagkakataon para kilalanin yung kanyang magulang. Alam niyo po, yung fifth commandment, ito ay naka-address sa maraming mga magulang din, sa kanilang mga somehow ay earning sa buhay. Ibig sabihin, kung ano yung bunga ng kanilang mga pagpapagal, kung papaano sila naging magulang sa kanilang mga anak. So harapin natin yung katotohanan ito na yung ating mga anak, no, ay talagang merong malaking pagkilala sa atin na kanilang mga magulang. Maaring sabihin natin na kahit gaano karaming obstacles o challenges ang pagdaanan ng mga magulang, kung tayo ay naging mabuting mga magulang sa ating mga anak, kung tayo ay naging mabuting huwaran o modelo sa ating mga anak, hindi malayo na tayo ay sundan o gayahin ng ating mga anak, no, sa kanilang mga buhay. At dito sa fifth commandment, ibinigay ng Diyos yung ilan sa mga prinsipyo ng buhay na magdedetermine kung paano ba yung mga relasyon o yung relationship especially ng mga magulang sa anak at ng anak sa mga magulang will turn out. Ibig sabihin, ano ba yung dapat kalabasan ng relasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang? Gayon din ng relasyon ng mga magulang sa mga anak. No? So makikita natin sa ating kultura ang tahanan o yung ating mga bahay, ito yung foundational structure na tinatayo yung ating mga anak o binibuild yung ating mga anak, di ba? Malimit sasabihin ng mga na marami na yun daw mga tagapagturo, sila yung may malaking impluwensya sa mga bata, sa mga kabataan. No, pero kung atin talagang pagbubulay-bulayan, napakalaki at mas malaki yung pananagutan ng mga magulang sa mga anak. Ano po? Dahil tayo po yung laging kasama ng ating mga anak sa ating mga tahanan. Although nakakalungkot lang, medyo ngayon, nag-iiba yung trend dahil nga mostly ng mga magulang talagang abala sa hanap buhay, sa trabaho. Kalimitan, uuwi gabi na, tulog na yung mga anak, aalis ng maaga, kung hindi man tulog pa ang anak, ay paalis na rin ang anak. So wala na talagang chance na magkausap, magkaroon ng panahon na lalo pang makumusta at makilala ang ating mga anak. No? Sabi po, ito yung ilan sa mga bagay na totoo sa buhay ng maraming mga bata, no? Lalo sa panahon ngayon, no? Sa panahon na ito. No? Sa fifth commandment, ito yung mahalagang bagay na dapat nating makita. No? Ito yung mga bagay na kung saan ay binabangkit
ng ating Panginoon. Ba't ayaw gumana? Ito po. Yun. Ba't bumalik? Okay na. Yan. So in this fifth commandment, God lays down a principle for life that will determine how every relationship around you will turn out. Yan. Ito po yung isa sa mga observation. Many homes, ang sabi diyan, are in total disorder today because the children have forgotten all about the fifth commandment. Marami daw ngayong mga tahanan ang wala sa ayos. No? Wala sa ayos dahil maraming mga bata, maraming mga anak, they have forgotten all about the fifth commandment. Nakakalimutan na po at nakalimutan na yung panglima o ikalimang utos. So it is in the parental relationship that we learn first how to submit to the Lord. No, yung ating relasyon sa ating mga magulang, yung relationship ng anak sa mga magulang, ang unang step kung saan o kung paano tayo natututo na mag-submit. At yung submission na yun, unang-una, submission sa Lord. And then, how we are to serve our fellow man. No, ibig sabihin, kung ano yung ating pagrespeto sa ating mga magulang, yun din yung ating natututunan at ito ay nagtutulak sa atin para tayo ay magpasailalim at mag-submit sa Lord and then tayo din ay maging mabuti sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Kaya nga dito sa ating tatalakayin ngayong umaga, makikita natin yung katagang paggalang, no? Yung honor, honoring your father and your mother. Tayo po ay sandaling dumulog sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami sa maikling panahon ng aming pagbubulay-bulay. Ikaw po ang siyang mangusap sa aming mga puso't isip at nawa ay ito yung aming sundan at lakaran sa aming mga buhay, lalo Panginoon sa amin po na mga anak, sa lahat ng mga kabataang narito sa mga panahon na ito. Salamat po. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Exodus chapter 20, verse 12. Ang sabi po dyan, sabay-sabay po tayo, honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land which the Lord God gives you. Sa Tagalog po, ganito ang sinasabi. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh ng inyong Diyos. So ngayon pong umaga, doon sa ating teksto, makikita natin ang ilan sa mga partikular na bagay na naniniwala po tayo makakatulong sa atin para ating pong i-keep yung fifth commandments. No? Ibig sabihin, para ating sundin o gawin kung ano man yung sinasabi ng utos na ito ng ating Panginoon. So, what are those three things to remember in honoring our parents? No? Ano ba yung dapat nating alalahanin sa ating pagbibigay galang o pagbibigay respeto sa ating mga minamahal na mga magulang? Una, ang sabi diyan, there is a respect that is demanded. There is a respect that is demanded. Ang kahingian sa paggalang. No? Dito sa ating mga talata na pinagbubulay-bulayan, particular doon sa fifth commandment ng ating Panginoon, itong talatang ito, it makes it plain that parents are to be held in high regard by their children. No? Ang utos, ang bilin, ay bigyan natin ng high regard yung ating mga magulang. Bigyan ng mga anak ng high regard o mataas na pagkilala o paggalang ang ating mga minamahal na mga magulang. Di ho ba ito rin yung binigay ng Apostol Pablo sa Ephesians. Sabi niya, notice that Ephesians 6:1-3 says, children,
obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Ito daw po yung unang commandment na may pangako. Anong pangako? So that it may be well with you and that you may live long on the earth. You may live long on the earth. Alam niyo ba, pag sinabing honor, it means to give great weight to or to hold as valuable. Kapag ka nagbibigay tayo ng regalang o ng respeto, ibig sabihin, mabigat yung ating pagtingin. O yung ibig sabihin, malaki yung ating pagtingin sa binibigyan natin ng respect. No? Sa binibigyan natin ng paggalang o respeto. Nung unang panahon, ang mga kabataan talagang sanay na nagmamano sa mga matatanda. Di ho ba? No? Sanay yung pagmamano. Ibig sabihin talagang we are oriented na tayo ay nagmamano sa ating mga nakakatanda. No? At alam ko, nung ako'y elementarya, dumating din yan sa pagtuturo ng DepEd na kailangang nagmamano ang mga bata sa mga magulang at sa mga matatanda. Kasama na doon yung mga teachers. Hindi ko lang alam kung bakit nawala yata yun. No? Doon sa mga asignatura na inaaral yung bagay na iyon. No, parang nawala yata yung GMRC somehow. Tama ba, Teacher Rem? Sa asignatura ng elementary. No, may time na naganoon, nawala. Siguro nag-change ng curriculum. No, so, noon, ini-emphasize talaga na kailangan, as straight na mga Pilipino, tayo ay nagbibigay respect sa mga nakakatanda sa atin. At isang manifestation ng respect sa nakakatanda, yung pagmamano. Yung pagbibless. No, hindi lang kay Ninong at saka kay Ninang nagbibless pag Pasko. Diba? Kailangan, yun ay kinakagawian natin. Alam niyo po, nung ako ay nasa Nobeleta, yung mga bata doon, yung mga matatanda doon, yung mga bata, marunong silang mag-bless. Talaga nagbibless sila. Nung nasa probinsya ako, nung nasa Bicol ako, 9 years, kahit matanda na, nagbibless din sa akin. Minsan naiiyakan na kasi ang layo ng agwat ko doon sa member pero magbe-bless sa akin. No? Because of their high respect sa mga naglilingkod sa Panginoon. No? Pero yung automatic yun, yung lahat ng mga kahit mga young professionals, simula doon sa mga bata, lahat sila nagmamano sa mga nakakatanda. Kung makikita mo talaga pagpasok ng church, automatic, pagkabataan ka, pag may nakita ka at nakaharap ka ng mga matatanda sa iyo, magmamano ka. No, yung iba kahit nakaupo, lalapitan mo, magmamano ka. So, yun yung kinagawian, yun yung kanilang ginagawa. No? At yung mga bata, no, children are to hold mom and dad in high respect. No? When a child refuses to obey his or her parents, they are in effect refusing to submit to the Lord. No? They are, sabi nga, in effect, refusing to submit to the Lord. Kaya nga mga kabataan, no, sa atin, binibigay at inihahatid na challenge, no, bilang mga young people who are still living under your parents, might want to reconsider just how you are treating them bilang iyong mga magulang. Di ba? Yung mga bata, lalo na nandun pa sa bubungan ng ating mga magulang, kailangan alam natin kung paano irespeto yung ating mga magulang. Kahit meron tayong mga hanap buhay na bilang mga anak. No? Hindi iyon basihan para malesen o mawala yung ating respect sa ating mga magulang na ngayon hindi na nakakapagtrabaho, at baligtad na yung mundo, sila na yung umaasa sa atin, tayo naman yung naghahanap buhay. Hindi ho yun basihan para mapalitan yung respeto natin sa kanila na noon nagsubasok sa pag-aaral, sa paghahanap buhay para itaguyod tayo. Amen po ba? No? Ito po yung paalala sa ating lahat. No? If you are not holding them in high regard and respect, then you need to repent on that sin and do right by your parents. Do right by your parents. No, kailangan
gawin natin yung nararapat, ibigay natin yung nararapat, no, sa ating mga minamahal na mga magulang, yung respetong dapat ipagkaloob sa kanila. Minsan nga po nakaka-discourage at nakakatakot na makita yung mga anak, yung mga young person being disrespectful sa kanilang mga magulang. No, hindi natin alam kung ano ba to. Ito ba ay impluwensya ng media o ng social media sa buhay ng mga bata ngayon na kadalasan ang sumisigaw hindi na magulang kundi mga anak. No, bumaliktad na ang mundo. Yung mga anak na ang sumisigaw sa mga magulang. Yung mga anak na ang naguutos sa mga magulang. Yung mga magulang na ang sumusunod sa mga anak. Pakitingnan niyo po yung katabi niyo kung totoo po yun. Di ba? No? Ito po yung isa sa mga discouraging and frightening thing sa buhay ngayon. So, it spells trouble lalo na sa ating pagbibigay respect sa ating Diyos. Dahil dapat makita natin na kung ano man yung ating pagkilala sa ating mga magulang, ito rin yung ating pagkilala sa Diyos. Dahil sila'y binigay sa atin ng Panginoon. Sila'y kaloob sa atin ng Panginoon. No? Kaya kung tayo ay disrespectful sa ating mga magulang, no, it is a sign of deeply rooted sinfulness. Kasalanan sa Diyos. Kasalanan ang hindi gumalang at rumispeto sa mga magulang. No? Kung doon lang tayo mag-i-stick sa Ephesians, very clear naman po, di ba? Yung utos. Very klaro yung utos na kailangan nating igalang, irespeto ang ating mga minamahal na mga magulang. No? So, there is absolutely no excuse for any behavior na kung saan nagdi-disrespect or dishonor one's parents. Wala hong excuse. Ano po? Walang anumang excuse doon sa behavior ng pag-disrespect at dishonor sa mga magulang. Sabi nga po sa pag-aaral, it is a sign of ignorance and a sign of immaturity. No, sabi ng mga matatanda, tumatandang paurong. Hindi ho dapat ganoon. Ang isang Kristiyanong anak, ang isang Kristiyanong kabataan, ang isang Kristiyano ay dapat nagbibigay halaga at respeto sa buhay ng kanilang mga magulang. Yan, sa buhay ng ating mga magulang. Pangalawa, pakinggan ang kanilang mga payo na hango sa kanilang karanasan. So by the way, una, di ba, ang sabi doon, doon sa respect na kailangan o dinidemand sa atin o kahingian sa paggalang, mahalagang ibigay natin yung una pala, ibigay sa mga magulang ang nararapat na paggalang. No? Pangalawa, sabi, pakinggan ang kanilang mga payo na hango sa kanilang karanasan. No? Hango sa kanilang mga karanasan. So, ano ba yung mga advices ng ating mga parents sa atin? Ano ba yung mga parental advices ng mga magulang? No, marami daw po mga kabataan ngayon, they simply refuse to hear what their parents tell them. Kaya ang resulta, nakaka-experience ng trouble or hardship ang mga bata, yung mga kabataan. Totoo naman po yun, di ba? May mga pagkakataon, kapag napakatigas ng ulo natin, ayaw nating makinig sa ating mga magulang, ito ay nagbubunga ng hindi maganda sa atin. At doon natin marirealize, doon natin mapapagtanto na dapat pala nakinig ako kay mama. Dapat pala nakinig ako kay papa. Kung hindi ko ginawa yun, hindi sana ganito. Eh, huli na ang lahat. Di ba? May mga ganung mga pagkakataon sa buhay. So, young people, mga kabataan, kailangan alam natin na naalalahanin ng ating mga magulang na nagsasalita sa atin from their experience, na nag-gain nila doon sa kanilang mga pinagdaanan sa buhay. Kaya nga, di ba, ang sabi ng mga ng kasabihan, buha sa mga matatanda, sabi diyan, anak, papunta ka pa lang, pauwi na kami, pabalik na kami. Totoo po yun. No? Papunta pa lang tayo, pabalik na sila.
yung katotohanan yun, bit-bit nila yung napakaraming experience sa buhay na hindi kayang tapatan ng ating mga pinag-aralan. No, kahit na ikaw ay magtapos ng anumang degree sa kolehiyo, abutin mo ang maging master, maging doktor pa, pero wala kang respeto sa magulang mo, daig pa yun ng karanasan ng mga magulang na bit-bit nila pabalik sa atin. Amen? No? So, napakataas ng kahingian ng pagrespeto at paggalang sa mga magulang. No, mga minamahal na mga anak, ito siguro yung utos na kailangan nating laging pagbulay-bulayan lalo sa panahon ngayon. No? Mga utos na nangangailangan na laging i-review dahil ito yung utos na mahalaga na ating sundan. Sabi nga po, experience is far wiser than ignorance. It is an ignorant child that refuses the counsel of wise, experienced parents. No, ignorante o parang mangmang ang isang bata o ang isang kabataang hindi nakikinig sa payo ng kanyang mga magulang o sa payo ng mga matatanda. No, meron pong kwento ng tungkol sa isang maliit na batang babae, no? A youngster or a little girl, a youngster was very unhappy because yung kanyang mga magulang, her parents refused yung kanyang mga wishes, no? At nung isang gabi sa kanyang buhay, yung kanyang mother ay na-amuse o parang namangha na marinig yung kanyang prayer. Ang sabi ng kanyang prayer, "Please, Lord, don't give her any more children. Don't give her any more children." Sabi daw nung anak, "She doesn't know how to treat the ones she's got now." Isipin niyo yun. Yung isang bata, ang prayer niya dahil hindi binigay ng Diyos, hindi binigay ng kanyang nanay yung kanyang wini-wish o yung kanyang hinihingi. Nag-pray siya sa Diyos, ang prayer niya, "Lord, wag mo nang bigyan ng anak o ng mga anak pa yung nanay ko kasi hindi niya alam kung paano itrato at ibigay yung hinihingi ng meron siya na anak." The attitude of children toward their parents changes as they grow older. Lalo sa panahon ngayon. No, ibang-iba ang paglaki ng mga bata sa panahon na ito. Although, hindi naman natin pwedeng isisilang sa media or sa social media, sa technology, yung pag-iiba ng behavior ng mga anak. No, narinig ko sa isang pagsusuri at pag-aaral na ang ugat pa din na dapat nating paghugutan ng behavior ng ating mga anak ay walang iba kundi yung ating mga tahanan. No, hindi ko po alam kung maniniwala kayo doon, pero base sa mga pag-aaral, malaki pa rin yung porsyento ng paghubog ng behavior ng mga anak, ng mga kabataan, yung ating mga tahanan. Ibig sabihin, nasa atin pa rin yung bato, kumbaga, o yung baso para ihubog o hubugin yung ating mga anak sa kanilang magiging mga buhay. So, sabi nga dyan, as we grow older, we are to continue to regard our parents with great respect. Ang sabi sa pangatlong bagay na dapat nating alalahanin sila kahit sa ating pagtanda at pagkakaroon ng sariling buhay at pamilya. Mga kabataan, yung pagbibigay respect at pagbibigay ng high honor, yung kahingian ng paggalang ay nangangailangan ng pagbibigay ng nararapat na paggalang. Ito rin ay nangangailangan ng pakikinig sa payo at advice ng ating mga magulang base sa kanilang karanasan at dapat at nararapat na alalahanin natin sila kahit sa ating pagtanda at pagkakaroon ng sariling buhay at pamilya. Di ba ang sabi sa Genesis 2:24, it tells us how
as children grow up, it is natural for them to leave their parents' home. No, umaalis ang mga anak, humihiwalay sa mga magulang kapag sila'y matanda na. No, yun yung nararapat. Although sa atin ng mga Pilipino, kadalasan kasama pa rin ng mga anak o ng mga magulang yung mga anak. Kaya yung responsibility ng mga magulang hanggang maging lolo't lola ay nandun pa rin. Nagkakaroon sila ng apostolic ministry. Yan, yung ministry sa mga apo. No, hindi naman po yun bawal. No, hindi naman yan ipinagbabawal sa atin. Ano nga yun kumbaga nakakapag-boost din ng strength ng ating mga lolo't lola, ng ating mga magulang. Pero, paalala, wag naman nating abusuhin, no, na hindi dapat si mama o si papa ang kakargo ng ating mga anak. No, hindi naman sila ang nagbuntis, tapos na sila doon. Di ba? I-graduate na natin sila sa ganoong bagay. No? Kung meron mang pagkakataon na gusto nilang kargahin yung ating mga anak, no, let them. Pero hindi dapat sila yung nagpapasuso. Hindi dapat sila yung nagsusundot naghahatid sa eskwela. Hindi dapat sila yung nag-iisip kung ano yung kakainin ng ating mga anak. Dapat tayo, kung tayo ay mga magulang na. Amen po ba? No? This is how we treat high respect yung ating mga magulang. No? Yun yung paraan natin para irespeto yung ating mga magulang. Ito yung paraan natin para bigyan natin ng lalo na malaking respeto yung ating mga magulang kahit tayo ay may sarili ng buhay. Si Jesus, He was the great example of this. No? Nung siya ay mamamatay na, no, nung siya ay nandito sa lupa, He remembered to honor His mother by seeing that she was cared for. No, mahalaga sa kanya na maalagaan yung kanyang nanay. No, kaya kahit tayo ay humiwalay na o nakahiwalay na sa ating mga magulang, mahalaga pa rin ipakita natin yung ating pagbibigay ng pag-aalala sa ating mga magulang. Pangalawa, there is a respect that is deserved. There is a respect that is deserved. Merong nararapat na paggalang. Kanina may kahingian, di ba, sa paggalang. Ibig sabihin, hinihingi yung paggalang sa atin, lalo sa ating mga minamahal na mga magulang. Ngayon po, ang paggalang na ito ay nararapat ayon sa utos ng ating Panginoon. No? While this verse speaks primarily to young people and children, it also speaks to us parents. Children will have a difficult time respecting, sabi nga, a parent who has not lived a life worthy of honor. Hindi naman lagi dapat isisi sa mga anak yung kanilang behavior. Baka naman tayo na mga magulang ang mayroong pagkukulang. Baka hindi nakikita sa atin yung huwarang dapat makita. No? Ayaw mo magmura yung anak mo, pero mura ka ng mura. Diba? Paano yun? Nalala ko yung tatay ko tuloy nung bata ako. Tinatampal ako ng tatay ko pag nagmumura ako. Doon sa amin, sa Calle Marino, okay lang yun. No? Okay lang magmura. Kasi yung kapitbahay mo nagmumura Kahit bata ka pa, malutong ka na magmura. No? Okay lang yun. Parang hindi siya kakaiba. No? Pero ayaw ng tatay ko. Kaya pag narinig ako ng tatay ko nagmumura, tinatampal talaga ako. Pinapaalala sa akin na hindi ka dapat nagmumura. Pero nagmumura din siya. Diba? Ibig sabihin, bata ako noon, paano ko iisipin na hindi dapat magmura kung yung tatay ko nagmumura din? Di ba? So, ang paalala dito, kailangan bilang mga magulang, we have to live a life worthy of honor. If we want respect, kailangan mamuhay tayong karespeto lalo sa harapan at mata ng ating mga anak. Amen ba mga magulang? Baka gusto natin, baka akala natin mga bata lang. Tayo rin bilang mga magulang. No? Meron daw pong 3 reasons how parents can earn the respect of their children. Meron daw pong ilang mga dahilan o ilang mga paraan kung paano
natin may earn yung respect ng ating mga anak. Una, sabi diyan, sa pamamagitan ng ating pamumuhay na may katapatan. Sa pamamagitan ng ating pamumuhay na may katapatan. Parents need to remember that children will respect a life that is lived faithfully. No? Children long to see their parents living with their best interests at heart. No? Kapag ang isang bata, when a child knows that yung kanyang nanay, yung kanyang tatay ay talagang nag-aalaga sa kanya, no, nag-aalala sa kanya, they care for them or they care for him, yung respond ng kanyang nung anak, ang respond niya sa kanyang mga magulang, sa kanyang mommy at daddy ay na magdi-display din ng pag-ibig o pag-aalaga. No? Yun din yung kanyang in exchange ipaparamdam sa kanyang mga magulang. So harapin natin to mga magulang, di ba? O mga kapatid, many parents want their kids to do right because it makes them look better. Gusto natin gawin ng mga anak natin yung tama. Kasi pag ginawa nila yung tama, they may look better, di ba? Parang sila yung reflection natin eh. Kaya pag yung ating mga anak, they do something wrong, parang somehow nakakahiya, nahihiya tayo. Parang sa atin yun eh, sa atin yung tama nun. Ako yung magulang, siyempre ako yung merong ding malaking pananagutan sa buhay ng aking anak. No? Although yung iba, kine-question yung ibang tao. Kine-question si teacher. No? Sino bang teacher mo? Di ba? Sino bang teacher mo? Bakit ganyan ka? Ano bang tinuturo sa iyo ng teacher mo? Minsan ang sama pa. Sino bang Sunday school teacher mo? Pati church, nadamay na. Pati si Sunday school teacher, nadamay. No, hindi iniisip ng magulang na mas malaki yung oras ng kanyang mga anak o ng kanyang anak sa kanya o sa kanila na mga magulang. No? Tandaan natin, we will gain their respect kung tayo ay namumuhay ng merong katapatan. No? Pangalawa, sa pamamagitan ng pagiging patas. Yan, yung fairness. No, yung pagiging fair. Lalo kapag tayo ay may mga anak na makakasunod. Kahit di naman makakasunod, no? Kahit malalayo yung agwat. No, we earn respect by being fair. Kailangan patas tayo. No, kaya pag bumili ka ng sapatos sa isa, bibilang mo rin yung isa. Tama ba? Yung mga ganoon, no? Sa lahat ng aspeto, hindi lang sa pagbibigay ng material na bagay o pangangailangan ng ating mga anak, we have and we must be fair. No? We earn respect by being fair. Nararamdaman naman yan ng ating mga anak. That is, we are firm in what we say, no? But we are tempered in our actions by love. Ito daw yung dilema ng mga magulang eh. Gusto nating magdisiplina, pero dahil mahal natin yung ating mga anak, kadalasan yung disiplina ay nakakalimutan. Dahil love natin yung ating mga anak. Kaya nga, meron daw dalawang isip na ginagamit o dalawang method na ginagamit na naiisip natin. Ito yung paraan para palakihin yung mga anak. No, sabi, ito daw yung paraan para palakihin yung mga anak. Una, sa pamamagitan ng disiplina. No, there are parents who believe that the answer to every paglabag, no, o disobedient ay pagpalo. Yan. So, yung iba ganoon. Or anything that could discipline their children. No? Yung iba, ito yung iniisip. Ito yung paraan para hubugin yung ating mga anak. Pangalawa, yung liberty. No, hindi po yan gatas, ha? There are others who feel that their children can do as they please. Parang ito yata yung marami ngayon. Yung liberty. Kaya yung mga bata, malaya. Diba? Hindi natin halos nakikita at halos napabayaan na ng mga magulang sa sobrang laya. Kasi ang gusto natin, we want to be fair to our children's, no? At gusto nating maging masaya sila, kadalasan ibinibigay natin sa kanila yung kalayaan sa lahat ng aspeto, sa lahat
ng mga bagay. No, hindi ko po alam kung ano yung ating kaparaanan para maging patas sa ating mga anak. Kung paano natin ilapat yung pagiging fair sa ating mga anak. Pero sa panahon na tayo ay kailangan magdisiplina, kailangan ito ay according sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Kawikaan, sa Proverbs chapter, Ate Rhea, pakiusog nga. Proverbs chapter 13 verse 24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng mga magulang o ng magulang. O yan po yung sabi sa Proverbs 13:24. No? Mabuting balita, Biblia, yung salin. Sabi doon sa 29 verse 17 ng Kawikaan din, ang anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Siya'y iyong karangalan. No? So yung mga batang busog sa pangaral, sila yung mga nagtatamo ng karangalan sa buhay. Diba? Noong panahon noon, nung mga bata kami, nung mga kabataan kami dito sa church, meron kaming mga nanay-nanayan na walang sawang nagsisermon sa amin. Sila yung mga talagang lagi nangangaral. Sila Ate Lori, sila Ate Christy. Yan yung mga walang sawa talagang kakadaldal-daldal sa amin ng mga kabataan noon para maging tama yung aming ginagawa bilang mga kabataan noon. No? At yun ay nagbubunga naman at nagbunga naman sa panahon ngayon. No? Kung saan kami nandoon, sila yung mga ginamit ng Diyos para mahubog din kami sa aming mga buhay. Kaya naniniwala tayo dahil ito yung sinasabi ng Biblia na bilang mga magulang, kailangan busugin natin sa pangaral ang ating mga anak. Dahil pagdating ng araw, doon natin naanihin yung karangalan na makikita sa kanilang buhay bilang mga individual. No? So yun po yung pangalawa sa pamamagitan ng pagiging patas. Pangatlo, sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa mga anak. Parents earn respect from their children when they can see their parents investing their lives in their children. So, kumusta tayo mga magulang? Meron ba tayong panahon sa ating mga anak? No, tayo ba'y nakakapagkwentuhan? Nakukumusta ba natin sila sa kanilang mga pag-aaral? No, bukod sa naibibigay natin yung kanilang kalayaan o yung anumang kahilingan nila, alam ba natin kung ano yung problema ng ating mga anak? No, alam ba natin kung ano yung kanilang mga iniisip? Kilala ba natin yung crush ng ating anak? No, dapat alam natin yun. Di ba? Dapat alam natin yung mga bagay na iyon sa buhay ng ating mga anak. Kasi dito sa bagay na ito, na ipaparamdam natin na tayo ay naglalaan ng oras para sa kanila. Of course, kasama doon yung ating laging panalangin. No, panalangin para po sa kanila. No, panalangin para sa ating mga minamahal na mga anak. So, ating pasalamatan ng Diyos dahil sa buhay ng ating mga anak. So, pangatlo at panghuli, a reward that will be delivered. A reward that will be delivered. Ito yung kasama sa utos ng ating Panginoon. Bukod doon sa kahingian ng respeto or high honor, bukod doon sa pangangailangang paggalang o pagrespeto, makikita din natin doon yung gantimpala na ibibigay sa ating pagbibigay galang sa ating mga minamahal na mga magulang. No? Pagbibigay galang sa ating mga minamahal na mga magulang. Sabi nga po, this verse contains more than a don't. It also gives us a great promise. This verse reminds those who obey their father and mother that there are some promises that they can have for themselves. Hindi lang ito basta utos. No? Hindi lang ito basta commandment. Kundi ito ay utos na may kalakip na mga pangako na makakamtan kapag ito ay ating ginawa. No? Utos na makakamtan kapag ating ginawa. Ano ba yung mga pangakong ito?
No, ang sabi diyan, una, ang ating buhay ay hahaba. When our honors, or when one honors their parents as they ought, then God has promised them longer days upon the earth. Yan. Kapag hindi tayo rumirespeto sa ating mga magulang, kabaligtaran yan ang mangyayari. No? Although minsan yung mga magulang ang nauuna kasi sa konsumisyon yata. No? Huwag naman sana ganoon. Di ba? Pero ito yung pangako ng Panginoon eh. Yung pangako ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay sumunod sa ating mga magulang, nirespeto natin ang ating mga magulang, iginalang natin ang ating mga magulang, ang ating buhay ay hahaba. No? Ang ating buhay ay hahaba. Pangalawa, ang ating buhay ay gagaan. No? Not only does the Lord promise length of days to those who honor their parents, He also promises blessings to those who choose this wonderful way of life. May kalakip na pagpapala. No? May kalakip na pagpapala ang ating pagsunod at pagrespeto at paggalang sa ating mga minamahal na mga magulang. Si George Washington, meron siya sa kanyang puso, no? He had his heart set on going sometime sa karagatan. No? Hinandaan niya na yung kanyang mga gamit at nilagay niya na sa kanyang sasakyan sa dagat, no? Sa bangka o sa lancha o barko. Then he went on to his mother to tell and to say goodbye. Magkapaalam siya sa kanyang nanay at siya'y maglalayag, no? Maglalakbay sakay ng kanyang sasakyang pangdagat. Alam niyo po, nung siya'y nagpaalam sa kanyang nanay, he found tears sa mata ng kanyang nanay, no? Nakita niya na lumuluha yung mata ng kanyang nanay at parang bigat na bigat yung puso at gusto siyang pigilan sa kanyang gagawing paglalakbay o pag-alis. Alam niyo po ang ginawa ni George Washington one time sa buhay niya. Doon sa pagkakataon na yun, tinawag niya yung kanyang assistant. Ang sabi niya, kunin mo yung aking mga gamit doon sa bangka, no? At hindi na ako aalis. Ayokong sirain, ayokong i-break yung puso ng aking nanay. Ayokong iwan yung aking nanay. Ayokong paiyakin yung aking nanay. Ayokong malungkot yung aking nanay. Alam niyo yung response ng nanay niya sa kanya. Sabi ng nanay niya, George, God has promised to bless the children that obey their parents. God has promised to bless the children that obey their parents. So God did bless George's life. At yung impluensya niya magpahanggang ngayon ay nabubuhay. So, by the same thing, no, alam natin na kung tayo ay hindi naman magbibigay respeto at paggalang sa ating mga magulang, nandun din naman yung bunga. No? Nandun din yung parang consequence. Ano pong sabi doon sa Proverbs? Wala dyan. Proverbs 30:17. Yan, kung meron kayong mga Bible. Proverbs 30:17. Ang sabi po doon, ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina. Tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakainin ng buwitre ang kanilang bangkay. Ulitin ko po ha. Proverbs o Kawikaan 30:17. Ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina. Ito yung magiging consequence o bunga ng kanilang hindi pagsunod. Tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakainin ng buwitre ang kanilang bangkay. Yan. So, hindi ko alam kung ano yung anyo nito sa panahon natin ngayon. Pero isang katotohanan na pinapakita nito sa ating mga buhay, no? Sabi, children that treat their parents with the respect they are due and worthy of and will be blessed of the Lord. And those who doesn't respect their parents
kabaligtaran ang mangyayari. Kaya ang hamon natin, mga minamahal, lalo sa ating mga kabataan, no? Ate Rhea, paki-forward. Ang sabi doon, mga minamahal na mga anak, no, mga kabataan, binibigay ba natin ang nararapat na paggalang sa ating mga magulang? Ibinibigay ba natin ang nararapat na paggalang sa ating mga magulang? Sana po, bilang mga anak na narito ngayon, no, kung tayo man ay mga bata o malalaki na, matatanda na, at tayo ay may mga magulang pa, ibigay natin yung nararapat na paggalang sa ating mga magulang. Palain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Salamat sa panibagong linggo, sa unang linggo ng buwan na ito ng Agosto na kami ay yung pinagsama-sama upang patuloy kang luwalhati at purihin sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga paalala mo sa iyong mga salita na napakahalaga na amin pong sundin, lalo bilang iyong mga nilikha, bilang mga anak, Panginoon, sa aming mga magulang, na kami ay magbigay ng malaking paggalang sa aming mga minamahal na mga magulang. Dalangin po namin, Panginoon, na masumpungan mo ang bawat isa ng mga anak sa iyong iglesia na mayroong pagkilala, mayroong pagrespeto, mayroong paggalang sa aming minamahal na mga magulang, tanda ng aming pagsubmit, pagkilala at paggalang din sa iyo na aming Panginoon ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong pag-iingat sa bawat isa, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Bigyan mo kami ng isang masaganang pananghalian kasama ng aming mga pamilya. Pinapagkatiwala sa iyo ang buong isang linggo, lalo na ang aming mga anak na muli ay papasok sa eskwela. Dalangin namin ang iyong proteksyon, ang iyong pagsama sa bawat panahon ng paglalakbay, papunta at pauwi sa kanilang eskwela at pauwi sa aming mga tahanan. Purihin ka po, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikibisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.